Good morning mga uncle. Good morning. Oh, si Uncle Ay, Jared. good morning nga to si Jared, oh. Morning, Uncle Jared, my Jared. friend. Kamusta? Ang dami mo na kagad pinabagsak ang Uncle Jared, ah. Uy, Kaya may nga, Saint Mo na Benedict agad, ha. May Saint binugbog, Benedict na ah. cross ha. Nako, may Saint Benedict na cross. Ay, maganda yan. Oo, suot mo yung St. Benedict the Cross para, ano, Saka ano ka rin ng Saint Benedict medal. spirito ng mga demonyo, matakot sa'yo. No? Spirito ng mga demonyo. Kagaya ni Spirito Fausto. na nga pala yun. Ilagay mo kay Fausto yan. Ilagay mo yung cross kay Fausto. Nako, di ko alam kung ano ba yan. Oo nga Kisa-kisa pala yan. yung Benedictine Cross ko, nalimutan ko. Benedictine cross. Maganda rin yan. Sa nanay ko. May cross din akong ganyan kasi naiwanan ko doon sa ano namin nanay ko kaya hindi ko na nasuot eh. So, yan, no? Tapos talaga ni Jared, no? Lakayan natin na si Jared saglit, lakayan natin si... Ay, yan. Angel, ano, kamusta buhay? Catholic. Ano ka, nagle-lector ka dyan sa misa ni Father Darwin? Nagle-lector ka? Yung nagbabasa? Kasi nakita Hindi ito yata niya nasa naririnig, Buarangpur. Uncle. Nasa tricycle siya. Nasa jeep. O sige, mamaya na natin yan. Brother Nash, i-ano mo na ulit yung ano natin, poster. Pero yan, si Angel dyan, napasyal, no? yeah, Sa mga papanood ko yan. pagka hindi na busy si Father Darwin, i-invite ulit namin siya dito, bro. Kaya mo ako, Brother, Uncle ano Boy, dyan. para... Yan, alright. So, sabi dito, magkano ang kilo ng tanso dilaw ngayon? So, itanong mo po sa magbubuti o kaya sa junk shop at alam po nila yan. Tapos dito sabi naman ni, basa muna tayo ng mga comment dito. Si Bro Jeff, tanong ko sana kung bakit iisa lang ang Kristo ng Katoliko pero iba-iba ang muka. Hindi po iba-iba ang muka ng Kristo po namin. Isa lang po yung muka ng Kristo po namin. Yung imahe niya po, dahil depende po yan sa nagagawa. Siyempre, hindi naman perfecto yung kamay ng mga tao na yun. Minsan nag-iiba ng konti, pero konting-konti lang naman yung iba. Hindi po kagaya ng, yes, ng Uncle mga Jared. imahe. Ayan si Jared, oh. Bro, Hello mga bro. Musta, Mga musta? bro. Ako kumpisal ako. Yun. Oh, maganda yan. Kano ka magkumpisal kay Father Darwin? Ano, saan yan? Dito sa parokya sa amin bro. Ayun. Anong parokya? ay, Anong pangalan, bro? Anong parokya? Ayos yan. Ano to San Isidro Labrador. Ayun. Ito pala. Oo nga. Huwag kalimutan Ganda yan, higa lang nagkukumpisal, sa linggo-linggo. sa tabernacle ha. Linggo-linggo. Giniplit. Mga venial scene. Ako kasi pala gusto yung ko ano, kinukumpisal yung mortal sin. Sa ngayon, wala pa naman akong mortal sin. Wala pa naman akong matandaan ng Yari mortal ka. sin ko sa ngayon. Puro Sa venial. mga kaibigan natin, guys, sa mga ibang Katoliko na gusto magbigay para sa mga protestante, Kaya sabihin magpapasa ng mga tayo ng sul, wala protestant. daw Ako na kumpisal lang, sa Uncle. Biblia. Baba muna ako. Thank you. Sige. Meron kumpisal sa Biblia, confession. Sino nagsabi niyan? Meron yan, letra por letra. Pag kailangan mo ng letra por letra, Jared, sabi ka lang sa akin at bibigay ko sa iyo lahat yan, letra por letra yan. Pala, si Ruthless may tatanong. Ano yun, Brother Ruthless, bro? Habang wala pa tayong mga bisita, itanong mo na yan. Nandiyan si Uncle Nash mo. Siyang bahala. Sa Assumption of Mary. Assumption Yes, of Uncle Mother Boy. Mary. Alright. Kasi devotee kasi ako ni Mao Mary. Tapos tinatanong ako lagi ng mga friend ko na born again na may mabigay ba na talata? Kasi di ba yung nag-declare ng Assumption of Mary si Pope Pius, di ba? Pope Pius na Hello mga kapatid. Sige, Uncle Jared. Sige, may sasabihin pa yata si Uncle. Ano yung Jared, Bada? Ayun. Nasa 2023 ng 1 yun eh. Sino mang inyong patatawarin, ay patatawarin sa langit. Sinong binigyan ng authority Oo. doon? Yung mga obispo. Eh, ang iglesia ni Manalo, wala namang obispo yun eh. At yung mga obispo Correct. sa Wala nga 2023 pare eh. ng Pare kawan, nga, yun wala, yung obispo isang pa. pakanin ng kawan. Correct. Yan. Jared, minsan schedule Eh, tayo mga dito loko-loko ang mga ministro nito ni Manalo. Pag sinungaling.
Jared. Minsan, schedule tayo dito. Ano tayo? Mag-live tayo, no? Hello bro. At ano tayo? Kung gusto mo, magdalawa tayo, mag-blindfold tayo, magpatanong tayo sa mga tao, no? Kasi alam ko, yung style mo, ano eh. Sige, pwede bro. Sa akin, eh. Na? Mag-meditate ka, bro. Wala pa pala Tapos, si Father. magbigay ka ng isang paksa. Brother Jared, may nagre-request kasi noon. So, si yung kaibigan namin, no? Sabi niya, ba't ganun si Jared? Kabisado na rin yung Bible, parang si Boy Letra. Sabi ko, sige, minsan, kasi para masampal natin yung mga, na kayang-kaya natin silang i-dominate. Magkabisa ka ng isang paksa, kahit sabihin mo sa akin. Tapos, yung kaya mong mag-blindfold, bro, try mo lang. Dalawa tayo, blindfold tayo, tapos magpatanong tayo sa mga tao. Para ma-practice mo ba yung yung gift, kasi gift from God yan, no? At dapat nating ipagmalaki yung regalo ng Diyos, no? Ipagyabang natin sa mga tao at sa mga protestante. Minsan ganun tayo, magkabisa ka ng isang paksa, tapos tayo. Ano bang gusto mong paksa? Uncle Boy. Yung kabisado mo sa ngayon, yung kabisado mo, gusto ko yung doctrinal. Ay, ano yun, bro? Basahin mo sa Bible, mahaba yung buhok ni Kristo. Meron talaga, letra por letra. Dito kasi sa Mateo 2:23-24, sabi ng mga propeta, siya ay tatawaging Nazareno. At ang Nazareno po ay nagpapahaba po yan ng buhok. Ahayaan niyang humaba ang kanyang buhok. Unang Samuel 1:11. O, di ba? So, ganun lang kasimple. So, ngayon, sagutin natin yung tanong ni Brother Ruthless. Kasi ganito yan, Brother Ruthless, no? Pag ang tao mamatay, kung mabait ka talaga, mapupunta ka talaga ng langit. Ganun lang naman kasimple yun, Ngayon, ang kaiba lang kay Mother Mary, yung Assumption of Mary, kasama na dun yung katawan niya, which is biblical naman talaga yan. Kasi si Enoch and Elijah, ganun din naman. Hindi na natagpuan yung katawan nila. Ibig sabihin, may chance talaga na pwedeng gawin ng Diyos yun na isasama mo yung sa pag-elevate mo or yung pag-assumption mo sa taas, pwedeng isama pati katawan. Kasi nga, no, yung mga taong namuhay na may kabanalan, ang sabi sa Old Testament, hindi mo hinayaang mabulok ang aking katawan sa libingan. So, yun yung mga banal at isa yung kumbaga kasi nagsimula na yung tinatawag na glorified body. Kay Jesus Christ yan nag-start, no? Nagkaroon na si Jesus Christ ng glorified body. So yung starting point ng pagkakaroon ng resurrection at glorified body, ang starting point niyan si Jesus Christ. Kailan niya nag-start? 33 AD. Ibig sabihin, talagang, kasi pruweba na talaga tayo, dadating ang araw, yung katawan natin at yung kaluluwa natin, magsasamang muli yan. Ngayon, tandaan natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Kaya nasisira yung katawan natin kasi makasalanan tayo, namana natin kila Adan at Eva. Tandaan natin, wala naman original sin si Mother Mary para danasin niya yung pagkabulok ng katawan. So, anong gagawin ng katawan doon ni Mother Mary? 'Di ba? So, as usual, iaangat na rin yun. Kasi dalawa yung traditions na umiral kay Mother Mary. Hindi naman siya, yung kamatayan kasi ni Mother Mary, parang natutulog lang. Parang lang siya, natulog lang na mahimbing. Actually, dalawa yan. Isa, parang namatay. Yung iba, natutulog. Pero ang dogma talaga dito, yung... bro. Meron tayong bisita si Selgi. Si Zelgi, anong church mo, bro? Nagba-Bible study kami dito, bro. Magtatanong ba ako kung ay... Pero anong church mo, bro? Bago ka anong church magtanong, mo, bro? I hope naririnig mo yung salita namin, no? Ano yung church mo, bro? Wala po akong kinaanibang church. Wala ka na namang kinakanin. Ano ka dati, bro? Wala po kaming church na kinaaniban. Ano ka dati, bro? Ano yung church mo dati, bro? Yung dating kinakaniba mo? Hindi ka INC, ha? Hindi ka Hindi INC?
Okay, sige. So, itinatakwil mo si Felix Manalo? Yes. Okay, Kahit sige. Okay, sige. Kristiano, lahat, wala akong church. Okay, okay, So- okay, okay. Sige, sige. Sige, tuloy. Ang Sige, tanong magtanong ko, ka na, bro. bakit may itim na Nazareno at Bakit pink may itim na na Nazareno Christos? ang Roman Wait po, Catholic Church? wait. Babasahin ko dito. Wait Makinig po. ka, ha? Hindi Hindi ka- Teka po, lang, hindi Uncle pa Boy. Uncle Boy. Uncle Boy. Wait lang. Remember, sabi ko sa'yo, ang topic natin, rebulto talaga, Hindi pa po. bro. Huwag ka na magbago ng Hindi pa topic. po. Ganda ng paksa. Hindi pa Assumption kumpleto of yung Mother tanong ko, Mary. ano po. Yung tanong ko hindi pa kumpleto. Kompletuhin mo na. Sige po. Dahil Yung madali bakit lang merong, sagutin yan. May Kristo kayong itim, may Kristo kayong pink, meron ding puti. Sino ang peke sa kanilang tatlo? Wala. Makinig ka. Mag-mute ka muna, Ako ha? muna, Uncle Boy. Walang sasapaw, ha? Uncle Boy. Ako muna sasagot Sige, pag lahat. pinali ka. Sige. Oo. Peke lahat. Walang, Sasaglitin ko lang yan, eh. teka lang, bro. Wait lang, bro. Zelji, isa ka bang komedyante? Clown ka ba? Bumaba. Nagpapatawa ka? So, sasagutin ko. Bumaba. Ako muna, So, Uncle ito Boy. yung Huwag mo nang mga- sagutin yan. Uncle Boy. Ito huwag yung mo nang sagutin. sasagutin ko na, Uncle bro, Boy. na ano na ako, no? Sagutin ko na. Ito kasi yung Kawawa. kabobohan nyo, no? Yung mga kabobohan nyo, hindi kasi kayo nagbabasa talaga ng Biblia. Yung mga katangahan nyo. Hindi nyo ba alam sa Bible, nagpagawa ang Diyos ng kulay gintong kerubin? Andiyan yan sa Exodo 25. Ang tanong ko sa inyo, ginto ba yung kerubin? Kulay ba nun? Kulay ginto ba yung kerubin? Nakakita na ba sila ng aktual na kerubin? Hindi naman kasi ito batay sa itsura. Wala kasing sinabi ang Diyos, no? Na pag iba ang itsura, Diyos-Diyosan, non-sequitur fallacy. Alam nyo ba yung non-sequitur fallacy? Alam nyo ba yan? Yung premise at saka conclusion, hindi nag-match. Ang tawag doon, katangahan, kabobohan. Bakit? Hindi naman porket nag-iba ng kulay, Diyos-Diyosan na. Saan nyo napulot yun sa Biblia? Pag iba ang kulay, Diyos-Diyosan. Ipakita ko sa inyo dito yung mga bulaang sugo. Yung Uncle Boy, rebulto ni ganito nga Ellen na G. White, sinasabi kulay ko eh. tanso. Diyos-Diyosan na ba yun? Uncle. So, hindi naman talaga sila nagtatanong. Wala silang tanong dyan. Gusto lang nila magpatawa. Halimbawa, sinagot natin ng maayos. Nasasayang eh. Kasi, nandoon sila sa patawa portion. Ang gusto lang nila maging komedyante, pasikat kasi may mga audience. So, kaya sa akin, kung okay lang, hayaan mo na lang, huwag mo na sagutin kasi hindi rin naman mapapasok sa isip niya yan. So, ito si Kayden. Kayden, anong kinaniban natin? Kayden, ay nawala si Kayden. Kasi umakit yun, di ba kanina? Bakit niya si Kaden? Sasabihin ko na Banggitin sa natin inyo, kasi ito. I-declare ko nawawalan. dito, ha. Lahat na nagpapakilalang Kristiyano na walang rebulto ni Kristo at na walang rebulto ng mga banal, lahat kayo mga kulto. Hindi kayo tunay na iglesia. O kung gusto nyo akong tutulan, akyat kayo dito, debate tayo. Patutunayan ko na pag ang isang Kristiyanong nagpapakilala na walang rebulto ni Kristo o rebulto ng mga banal man lang, iyan ay sa demonyo. Akyat na. Letra por letra. Biblia lang. Gusto nyo, mag-blindfold na ako dito eh. Ang ganda-ganda ng paksa dito. Assumption of Mother Mary. Napunta na naman sa rebulto. May bisita Bakit na? tayo, Uncle Boy. May bisita tayo, Uncle. Si Axel. Brother Axel, Sige anong mo, church mo, bro? patunayan mo. Sige nga, Anong patunayan church mo mo? yung pagsasabi mo. O, papatunayan, Brother Nash. Basahan mo. Teka. Huwag kang bababa. Teka lang, Uncle. Teka lang, Walang Uncle. bababa, ah. Wait lang, Uncle. Wait lang. Magpakilala ka muna, bro. Kasi bago kami magpatunay, dapat kilala namin. patunayan mo. Hindi ka makilala. Hindi, papatunayan niya daw. Sige na, Pakilala Brother mo Nash. na. Uncle Boy. Bigyan na natin Uncle Boy, to. wait lang, Bihira Uncle. yan. Uncle Napipigod Boy. na ako Patunayan sa mo. mga- Uncle Boy, hayaan mo muna ako, ha? Hayaan mo muna ako. Axel, magpakilala ka muna. Sino ka ba? Hindi, patunayan mo yung napagyabang ninyo. O, ayan na. O, Uncle please, Boy. basahan mo na ng rules yan. Ayan Basahan na tayo. Ganito Di ba, nga, ayaw tayo? nga magpakilala eh. So, pakilala ka muna, Axel, tapos magpapatunay kami. Kaya mo bang humarap? Baka tatakbo ka, ha? Huwag kang bababa, ha? Huwag kang Baka bababa. mamaya, bigla kang maging bula, ha? Bigla kang mawala Mamaya dito. pumutok yung bula, ah. Na, sige na, patunayan na natin dito. Papatunayan ko ng nagpapakilalang Kristiyano na walang rebulto ni Kristo at rebulto ng mga banal sa demonyo, kulto. Ano, Game. Axel, kaya mo bang humarap, Axel? Kaya mo bang lumaban?
Huwag mababay niya. Ako muna lakihan mo, Uncle Boy. Ako muna lakihan mo. Magbablindfold na ako para magkaalaman na dito. O game. Huwag ka So, bababa. ganito, wait lang, Uncle. Hayaan mo muna akong makipag-usap dyan para lumaban. Lalaban ka ba, Axel? Or magpapatawa ka lang din, kagaya ng iba aakyat dito, magpapatawa, kunwari Joker. Ano, lalaban ka? Bibiliya Nakamute ka. gamit. Sige. Nakamute ka ha? Duwag kayo eh. Kunyari lang kayo may alam sa Bible. Yung totoo niyan, mga inutil kayo, nakikinig lang kayo sa mga pastor nyo, nakatanga, tululaway, wala naman talaga kayong alam. Anong alam Di mo? ba? Axel, Anong alam mo? Di ba ganon? Mas Di ba wala marunong kayong Ako alam? muna, Uncle Boy. Di ba mga kasi inutil hindi ko kayo? maintindihan Tara, eh. debate tayo. Ikaw ang inutil. Bangag ka. Sa Ano, Biblia, hindi ka... Axel? Lalaban ka Huwag kang ba bababa, ng ah. debate? Ako muna, Uncle Boy, para Game. i-ano ko muna. So, lalaban ka ba ng debate, Axel? Lalaban ka? Kunyari lang. Ako muna makikipag-usap, Uncle, para lumaban to. Lalaban ka ba ng debate, Axel? Lalaban ka? Oo! Okay, sige. Oo. Bago ka lumaban, ganito bro lalagyan natin ng kaayusan. So, magpakilala ka muna. Ano kinaniban mo, Brother Axel? Nakamute ka ha? Anong kinaniban mo? Andyan yung pangalan ko, oh. Iyan yung kinaniban mo, Axel? Kinakaaniban. Ang eh, tanong ko, pangalan mo. Anong Kita mo, kinaniban makikipagdebate mo? ka, Ako inutil muna, ka Uncle talaga. Boy. Anong religion mo, Axel? Huwag mo na kami pahirapan. Anong religion mo, please? Parang Yari ka sa akin. Ganon ka mamaya. Yan yung pangalan ko. Pagpakilala Axel, ko. ang tanong ko, anong religion mo? Please, Tama. makinig ka. Sa Ha? tama, hindi katulad yung mali. Tama. Ulitin ko yung... May tama May to. tama. May tama ka eh. Ano Ikaw yung... may tama. Oo, ba niya. Huwag ka bababa ah. Magtrabaho na lang Huwag ka kayo. bababa. Uncle, excuse me, Ako Uncle. muna agad dyan. Kasi nahirapan Oo, ako wala eh. man sa sawa bro. Huwag mo Ayan, yun lang i-mute. muna ako. Huwag mo i-mute. Ganito, Axel, lagyan natin kaayusan. Kasi gusto nyo maayos yung salita ng Diyos. Gusto mo pamaliya si Boy Letra. Oo, sige. Lalagyan natin ng kaayusan. Wag puro galit ha. Ang gawin mo, Axel, ipakilala mo Gumamit kayo kung ng ano yung talata, hindi kinaaniban mo. opinion. Yari ka sa akin. Axel, mag-usap tayo please. Parang awa mo na. Nag-uusap tayo. No? O sige nga, Anong patunayan na ninyo. kinaaniban mo? Axel, naninipa ako ng tanga. Promise. Ano ang kinaaniban mo? Sipain. Ano Ano? daw church mo? Paulit-ulit Pangalan mo. na ako Hindi ka nagtatanong nakaintindi. anong May kinaaniban mo? kipagdebate ka, hindi ka marunong sumagot. Ilang beses na ako Kinakahiya niya, nagtanong Uncle. anong Baba na yun, Uncle. kinaaniban Wala na mo? yan. Kinakahiya niya. Dahil, Uncle, ang gagalit lang yan. O alam mo ba yung ano? Axel, kung hindi ka Axel, titigil, Axel, mag-i-scroll Tumigil ka. up ka, walang yaka. No? Ay, cool ka pala eh. Tinatanong ko paulit-ulit, anong kinaaniban mo? Mahalaga Simpleng ba o tanong. really? Ano Axel? ang ako muna, brother dyan kasi bobo to eh. Ano ang kinaaniban mo? Ang tanong ko, mahalaga pa ba sabihin? Mahalaga kasi kilala mo yung kinaaniban ng kalaban mo, yung sa'yo hindi kilala. So alam ng kalaban Takot eh. mo kung paano ka titirahin. So kaya, kung Takot eh. kinakahiya mo, Axel, Bakla eh. ito ha, last warning. Last warning, Axel ha, warning. Kapag hindi mo pa sinabi kung ano kinaaniban mo, Ako, sisipahin Catholic. kita. Last question, anong kinaaniban Bakla mo? pa ng Pag mga hindi ka na- hindi Catholic. MCGI. Yung church nila. Bro, Oh, MCGI! MCGI na, na, bro. MCGI. MCGI. Yari ka ngayon sa akin. buwisit na yan kay Bading lang Yari pala. ka ngayon. Pinahirapan mo pa kami. O sige. O, Kay dalaginding tinanong lang ko pala, sa'yo, ayaw pa paano mo sabihin. napatunayan, Bading? Dalaginding. nga. Yung Pala founder eh. nyo, Paano mo dalaginding. napatunayan, Mamaya, Bading? papatunayan ko. Sige, O ganito. sige nga. Mamaya, debate na tayo. Bakit nagamit ka na ba? Nagamit ka na ba? Dalaginding. May kaso nga rin, Oo. kapwa lalaki. Hindi pa bading. O, Okay nagamit na. ka na ba? O May saan ba kaso maraming ang rape. bading? Oo, Tapos, ginamit na hindi ako. pa bading? Oo. Saan ba maraming bading? Tanong ko sa iyo. Ito. Oo, ginamit na ako ni Eli Soriano. Happy ka na? O, game. Tuloy na. Bading na talaga si Eli. Saan maraming bading? Tanong ko Okay. sa iyo. Game na. Tumahimik ka na. Tatakas na yan. Sasapakin ko yung uso mo eh. Ang ingay-ingay mo. Basama Magsisimula mo Basama na ng ng rules. debate. Basama mo na ng rules. Babasahan ko na kayo ng rules and Game. regulations ha. Kinakasal Oh, pa nga niyo yung bading. Ang dami naman net.
Bro, Mamaya mo na sabihin yan, tumahimik ka muna, magbabasa ng rules para makapagsimula na tayo. O sige nga, patunayan mo. Bananas. eh, Mag-mute bobo ka talaga. muna. Bro, Mag-mute sipahin ka ko na. muna. Sinipa ko Wag, na. wag. Gung. Sayang. Wala, Bro, Yan. ang hirap kausap ng ganyan, Sipahin bro. nyo na yun. Hirap usap talaga. Ang hirap kausap, bro. Magtatagal tayo. Ay, So, sa may mga- report na mga pala sa umakyat- Uncle, ano, Uncle Nash kasi, ano na, Tugin ko na kiss ka sana ng eh. Diyos na. Eto, Oo nga may, pala. may Kiss ka umakyat ng pa Diyos na dito. pala. Pwede yun. Talagang papatayin ko yun. Sayang. Eto si Zian. O, Zian. Anong kinaaniban nyo? Please, magpakilala Bumaba, kayo bumaba. ng maayos. Eto, Zian, huwag ka magkape. Nagkakape kayo eh. So, huwag kayong umalis. Ba, yan. Oh, Huwag ka na ba't magdaldal pinapalis ha, mo para ako? di ka sipain ha. Huwag ka na Bro, magdaldal. pwede ako magsalita muna. Ganito sisipain kita kapag hindi ka nakipag-cooperate. Kasi Ay, tinatanong nasabihan ko yung nga, bading pwede na ba tayo, Pumunta tayo sa... pwede na ba tayo mag... Bro, scroll up. Visit ka. Scroll up. Parang awa mo na. Scroll up. Scroll mo yung cellphone mo. Pata sa Bading iba. talaga si Soriano, bading. Visit ka. Papi, Kung guys, nandito ka ng Diyos, na- may layon na. Kung nandito ka na sa Bading tabi ko, sinapak ko yung uso mo. No? Ang kulit mo eh. O, sinong papalit doon? Ito si Game na, Zian. Revolto. Gusto nyo talaga na Kasi yan, may galit yan. Akit mga dito. kabago Bablindfold naman to, ako, mga lumaban to, kayo. Pwede, parang awa nyo na. Pag nag-request kayo, magpakilala kayo. Okay? Pakilala nyo kung ano kinaniban nyo. Hindi naman namin kayo alimurahin dito. Walang matitirang dugo, ay kakulay ka, Michael. Sabi ko po nga din sinagot ni Michael, hindi pumapagsalita. Si Pusang Itim. Pusang Itim, anong kinaniban mo, bro? Bro, ako po sa isang 70 Adventist, bro. Ayun. ito na lang. Ako masyado- Ganyan sana. Yan. Hindi man ako sanay sa sa doktrina namin, diba? pero Hindi, magtatanong daw Pero siya. lumalaban hindi ka daw rin siya bro, sanay may sa alam debate, ka rin. Hindi daw siya hindi sanay sa hindi ako debate. lumalaban bro kasi Magtatanong lang daw hindi, siya, hindi bro. pa ako alam sa doktrina ng So ganito bro, hindi daw siya marunong, magtatanong lang daw siya. Bro, Pusang Itim, nakamute ka ha. Ano yung gusto mong itanong? Tungkol Ito po si yan sa ano, bro? si- Tungkol po yan sa, di ba 33 AD, nabanggit kasi ni Boy Litra kanina eh. Oo, 33 AD. yung, Huwag mo nang ano yung 33 AD talaga. Talaga binabanggit Okay. namin lahat yan. yung Sige, sabi bro, ni Boy ano Litra yan? kanina, narinig ko, 33 sige, AD sige. nagsimula Ano ang yung Roman tanong ko Catholic doon? Church. Yes, Okay. Ang tanong ko po, kasi yung nagpagawa si ang Panginoon ng Diyos ng Kerubin doon to sa panahon ni Mosiak. Ano mo siyak, Moises? Ano mo siyak? Bro, Ni Moses. ano ka? Wait sa lang, panahon ni Uncle Boy Moses. Pusang Itim. Ano ka ba? Talagang Ay, Seventh-day mosaiko. Adventist ka o Muslim ka? Teka lang. Muslim ka yata, Seventh bro. Adventist Hindi ka ako, naman bro. yata Seventh-day Adventist. Talaga, sabihin mo peking sugo si Muhammad. Ay, hindi ako, bro, hindi ako Muslim bro, hindi Peking ako sugo. magsunod. Sabihin mo lang, sundan mo lang ako. Yun lang, bro. Peking sugo Keyword lang. si Ano, Muhammad. password. Sige. Siyempre, Fake. sugo yan si Muhammad. Siyempre. Oh, Ayun, yun. perfect. 70 Adventist nga, bro. Sige. Perfect. Okay, bro. Sige, bro. So bro, kanina bro, nagbanggit to sa hindi naman yung 33 AD nagpautos ang Panginoon sa paggawa ng rebulto ng Kerubin. Sa panahon pa yun ni Moses. May utos ba ang Panginoong Hesus nga maggawa ng rebulto sa panahong Kristiyano? Meron. Oo. So, ano Laban kinalaman ng debate. ng 33 AD sa panon ni Moses? Hindi ako magdidebate bro, Ano ibigay mo kinalaman lang yung talata bro. Hindi pala. Bro, mag-share mo na ako. Ikaw muna dyan. Di naman lalaban yan. Sige. Kasi, ganito lang naman bro eh. Ang tinanong mo, 33 AD. Ano kinalaman ng 33 AD kay Moses bro? Ano yun? Hindi ko mag-gets eh. Bakit ipinasa ng 33 AD? Ang mali kasi dito, kasi ang kinuha niyo Hindi, na huwag ka magsabing talata mali sa bro. Wala panahon ka ni pa Moses. napapatunayan bro. Bro, tahimik ka muna. Huwag ka magsabi ng mali kasi wala ka pa napapatunayan. Kung gusto mo may papatunayan, masabi mo talagang mali yan, lumabang ka ng debate. Kasi, Ay, pwede ko ganito sabihin na lang bro. mali ka, bro. Ganito na lang bro. Ganito lang tanong. Sinong nauna?
Ang Roman Catholic Church o si Moses? Nauna talaga ang Catholic Church, bro. Oh, yung Catholic yung sense, nauna ang Catholic sa Ang sense. Roman Catholic Church na una, 33 Bro, AD. ulitin ko ha. Ulitin ko yung sagot. Hindi ko sinabing Roman. Wala ako sinabing Roman. Ang sabi ko, nauna ang Catholic Church. Dahil ang Catholic Church, binubuo ng mga rites yan. Hindi lang Roman yan. No? Pero anong official ang pangalan ng simbahan ninyo? Ay, di Catholic Church. That is the official name. Walang Roman. Pag sinabi mong... Walang Roman. Bro, wala kang alam dito, bro, ha? Di mo alam itong pinapasok. Mamaya ka na sumapaw kasi. Mamaya ka na sumapaw kasi hindi mo alam Pasalitain to. Tuturuan kita ng bagay na hindi mo alam. No, kapag sinabing Roman Catholic Church o Iglesia Apostolica Romana, yan ay tumutukoy lamang sa isang rite, which is Latin rite. Ang Catholic Church binubuo ng iba't ibang mga rites. Yan, tumeming ka muna, ingay ng background mo. Ang Catholic Church, binubuo ng iba't ibang mga rites yan. Binubuo yan ng Latin rite, Alexandrian rite, Syriac rite, Armenian rite, tsaka Byzantine rite. Latin rite kami yon, Roman, Catholic. Eh yung apat na rite, hindi naman sila Roman pero Catholic sila lahat. So 1.4 billion Catholic kami around the world. So yung isa doon, Latin rite kami yon. So wala kang alam dyan, bro. Kaya sabi ko sa'yo, bro, wag masyadong pangkanto yung argumento nyo. So, yung sabi mo kanina, Catholic ang official pangalan nyo, hindi Roman. Ang kulit mo, bro. Right, yun. Official name ng rite yung Roman. Bakit ba? Ang hirap nyo kausap. Makikipagtalo kayo sa amin. Tapos ang hihina na Hindi comprehension. pagtalo, bro. Clarify. Sinabi na namin, Kainin bro, mo pakiulit kasi yung yung clarification. Ang pangalan ba ng rite nyo is Roman Catholic o Roman Rite? Dapat ganun, bro, kung talaga nakikinig kayo. Hindi ka nakikinig Hina-high blood mo ako Lahat ng mga Orthodox Church may mga apostolic succession, ibig sabihin mga true church lahat 'yan. Bago ka magkaroon ng makinig ka muna para wag ka munang mag-isip ng irerebat mo kahit ano namang gawin mo, hindi mo naman kami maiipit, no. Sabihin ko na sa iyo, i-advance ko na sa iyo kahit hanggang bukas tayo dito, di mo kami kayang ipitin, no. Yung hindi pa nagkaroon ng schism, nasa credo 'yan. Catholic Church 'yan, lahat. Ngayon, meron iba't ibang right. Meron iba't ibang mag-mute ka muna kasi. Hindi pa nga tapos magpaliwanag Excited ka ba? Ikaw na lang kaya pa-explainin ko bakit may iba't ibang right. Kaya mo i-explain. In-explain nga sa'yo, hindi mo nga alam. Ano ba to? Kasapin mo yan, bro. Kasapin mo yan. Dito sa... Di ba, bobo? Alam, bro. Scroll up ka, wala kang alam. Makikipagtalo ka, kunwari, hindi ka nakikipagtalo pero binabat-in mo kami dahil ayaw mo marinig yung sasabihin namin. Pinamamalian mo kami tapos sasabihin mo wala kang alam. Scroll up. Visit ka. Ayan. Akit na naman tayo ulit. Shout out sa ating 192 viewers. Dahil talaga sa akin yan Si Odoke. Yan, INC. Iglesia ni Manala yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay. Ito na. Nandito na yung mga classmates natin na magandang umaga. Tara mamaya, magwawala na. Ayan. Gawala na yan. Ano yung tanong mo, bro? Mamaya Kamusta ganyan. po kayo? Intro lang yan. Ang intro, sabi niya magandang umaga. Pwede po ba magtanong? Tapos mamaya magwawala na yan. Ayan. Sige, Haduken. Pwede magtanong. Pag nag-angas, hamunin namin ang debate, ha? Advance na yan. Hindi po ako maangas Pasensya na po. Di rin po ako nagwawala. Advance na yan. Kami lang pwede maangas dito. Okay? Natural kasi platform Naintindihan ito mo ba yan? Natural. Gusto nyo sa platform nyo tayo. Saan ba yung platform yung bulok? Doon na lang tayo. Di ka nga pumupunta dun Puro ka lang Bulok yung mga platform nyo Puro ka lang iyak. Hindi ka sa Kung baba. nagangas ka, kaya mo ba ako? Sabi ko sa iyo. Kunwari mabait. Gandang hapon. Tapos mamaya. Mabanat na magwawala na. Si Brian, uncle, sabi daw niya sa comment, wala daw religion na nakakaligtas. Hindi daw religion ang makakapagligtas. Tama ka doon. Yung umakyat lang, doon tayo sa umakyat. Yan na yung mga iba dyan. Walang religion ang makakapagligtas. Oo. So, religion yung sinabi na mo, kaya mong makakapagligtas. patunayan yan? Ang Roman Yung Catholic sinabi Church mo, kaya mong patunayan yan? Tara na, Bro. basahan mo na ng rules, Brother Nash. ay kabilang dyan.
1996, before ka magtatatalak bro, lalagyan muna natin ng kayusan dito. So kaya mo ba patunayan yung sinasabi mo? 1996. Nakamute ka ha. Kaya mo bang patunayan yung sinasabi mo? Sa history lang po. Kahit saan. Hindi. Ito yung tanong. Sabi mo kanina, ang religion ay hindi makakapagligtas. Ang tanong, kaya mo bang patunayan yan? Ang Bro, direct Oo, ka hindi bro. lang. Kaya mo bang patunayan o hindi? Mag-mute ka muna nga ulit. Simple lang yung tanong eh. Ulit-ulit eh. Nakakapagod eh. Oo, kasi ang simbahan ang talagang O kaya pala, mag-mute ka na. Brother Nas, basahan mo na ng rules. Sige, ganito. Babasa ako ng rules natin. Lalaban ka ba ng debate? Bago ko basahan ng rules, bro, pakilala ka muna. Anong kinaniban mo, 1996? 96? Anong kinaniban mo? Nakamute ka. Yun, 10 beses pa natin babanggitin. yung kwan sir, ng Christian ako kasi ako naniniwala Christian. na ang Born again? Born Yes. again? Kasi kami ang totoong Born Christian, again. bro. Born again daw, born again. Okay. born Okay, again. okay, patutunayan mo na ang sumasamba din ako sumasamba din ako kasi mahirap ako makahanap ng simbahan. Gusto ko kasi ng magkaroon ng simbahan kaso sa work ko mahirap. Hinahanap ko yung Diyos. Sa paghahanap hinahanap ko ng mo, Diyos, Ibyo. sumasamba ako sa ibang simbahan at the same din lang ang kanilang turo. The same The sige same na. lang. Oh, sige. The same na. Sige, Born sige, again. tignan natin. Okay, okay na yan. Ang Diyos, Bro, ang Basahan na ng ng rules. bro, Mamaya ka teka na lang, magsalita bro. Mamaya ka na magsalita. 1996, lalaban ka ba ng debate kay Boy Letra? Patutunayan mo na hindi nakakapagligtas ang relihiyon. Ganun lang. hindi. Kasi kung O, yun kahit na nga. na may religion ka, Mamaya ka na mag-explain. relihiyon ka, Mamaya ka na kung ikaw mag-explain. May bigyan ka ng time. Ganito, 1996, ulitin ko yung tanong ha. Lalaban ka ba ng debate kay Boy Letra sa paksa na patutunayan mo ang relihiyon ay hindi nakakapagligtas? Mag-a-affirm ka ba dyan? Kaya nga, lalaban ka ba? Lalaban ka ba? yes. Yun, salamat. O, yun. Ang hirap. So, mag-mute ka muna bro at pakinggan mo yung rules and regulation na magaganap na usapan. So, ito yung rules and regulations natin ha. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapakan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during conclusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13, no showdowns. Back to you, Admin Nash. Agree ba? Agree? Agree ako. Okay, sige. Kung agree, since ikaw, brother 1996, ang nag-a-affirm, sabi mo na patutunayan mo, mag-negative lang si Boy Letra. So patutunayan mo na ang religion, no, ay hindi nakapagliligtas,
ng kaluluwa. Yan. So, ready ka na? Ready na ako. Okay, 10 minutes bro. Go ahead. Nung ako ay nagtatrabaho Bro, boy, palakihan ako. malayo, ang trabaho ko ay security guard. Napakahirap maghanap ng simbahan. Hinahanap ko ng aking kaluluwa ang Diyos. Doon ko nalaman na kahit anong gawin ko, hindi ko matatakasan ng Diyos. Kahit nagsisimba ka pa, kahit anong loyal mo, marami akong kasamahan na loyal sa kanilang mga relihiyon. Ngunit, paglabas naman, marami silang bisyo, marami silang kasalanan, paulit-ulit. Ngunit kung iisipin mo ang Diyos, ang kasalanan mo, ay hindi mo mababago bilang isang tao. Ngunit, ang kaluluwa natin, nagsasabi sa atin kung mahal natin ang Diyos. Walang relihiyong makakapantay sa ating sa paghahanap ko ng simbahan, napadpad ako kung saan-saan. Dahil sa aking trabaho, sa aking pamilya, na security guard ako. Hindi ako makapirmi sa aking religion, kundi naghahanap ako ng Diyos. Nasaktan ako sa tuwing hindi ako tumatalimod sa Kanya. Doon ko na pag-isipan na hindi makapagligtas ang reliyon, kundi ang sarili mong kaluluwa mismo, na tahanan ng Diyos, na sariling simbahan. Ngayon, sabihin nila sa akin kung bakit ang relihiyon na siyang sumisira, nag-aaway sa atin. Kung Diyos naman isang Diyos lang naman ang ating pinaglalaban sa buhay. Bakit natin pag-aawayan yan? Diba? Ang sakit nun. Ngunit siguro, ang Diyos ay nagtalaga ng kanya-kanyang gobyerno na ipapatayo niya. May mga Christian, may Katolik. Sa bagay, ang Christian, isa lang yan. Katulad ng born again, Christian yan. Ng Baptist, Christian din yan. At ang Katoliko, iisa lang yan sila. Katulad ng Muslim, direkta sila sa Diyos. Tayo naman, direkta kay Kristo Jesus. Namimili tayo rin mismo ang maghahanap sa Kanya. Hindi ang simbahan ang maghahanap sa Kanya, kundi ang ating kaluluwa. Ngayon, sabihin sa akin, nang nagsasabi sa akin na makakapagligtas ang reliyon, kung ang kaluluwa natin ay nalulungkot dahil hindi tayo matalima sa Diyos. Ano ang masasabi natin sa Diyos balang araw? Kung tayo mismo ay hindi nakakapag-isip sa Kanya, hindi man lang nakakaluhod sa Kanya, tumabi tayo at lumuhod sa Kanya, maghanap tayo ng lugar at ipamalitan natin sa kanila na dapat ang Diyos ay sinasamba sa puso. Dahil wala namang simbahan ang Diyos noon, kundi kung saan-saan siya pumupunta. Apostol. Nag-o-apostol siya para ipakalat sa lahat. Ngunit, nagkakamali ang simbahan dahil tao lang ang dumadala nito. Pero kung ang Diyos ang ating sambahin, walang makakapagpabago ng ating isip. Walang makapagbabago ng ating kaluluwa, kundi ang Diyos lang. At sa paghahanap ko sa Kanya, lagi kong pinagdadasal na sana kahit minsan naisip ng Diyos na lagi ko siyang iniisip kahit saan man ako magpunta. Kaya walang relihiyon kung patuloy kang nagkakamali sa araw-araw mong gawain, sa araw-araw mong sin. Kahit na sumamba ka pat lumod sa Kanya, kung patuloy kang paglabas mo naman ay iba yung asal mo, walang relihiyong makapagliligtas sa'yo. Kahit anong relihiyon, hindi magliligtas sa'yo kundi ang iyong sarili. Maganda nga't sumamba ka sa isang relihiyon, diyan ka sa isang relihiyon, pero wag mong isipin na sumamba ka sa relihiyon kundi sa Kanya.
Ngayon, sabihin nila sa akin, hindi ba sila nasasaktan sa sinasabi nila? Na may ililigtas sila ng relihiyon? Maliligtas sila ng relihiyon na paglabas nila iba yung ano mo, pag-uugali mo. Nanghahamak ka ng tao. Nang lalait ka ng tao. Diba, ang Diyos ay nasa sa atin lamang. At ang ating katawan ang kanyang simbahan. Tama ba ako? Ayun, sabihin nila kung ito ay hindi totoo. Nga ang relihiyon lang ang makapagsasalba sa kanya. Doon siya. Ngunit kung ang Diyos ang magsasalba sa kanya, maniwala siya. Dahil kung ang relihiyon lang pinapaniwalaan niyang magsasalba sa kanya at ang hindi ang Diyos, doon siya nagkakamali. Anong gusto nila? Anong gusto nila? Sumamba ako sa kanila? Paiba-iba ako ng ruta bilang security guard, paiba-iba ang assignment ko. Malalayong lugar. Ngunit siya pa rin ang hinahanap ko. At sa tuwing doon nagdarasal ako, sa tuwing nagkakamali ako, iniisip ko siya. Ano ba ang dapat kong gawin? Aking Ama, anong gagawin ko sa buhay ko? Kahit napakaganda ng aking sahuran, kahit napakaganda ng aking buhay, kahit binigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya, binigyan ko ng maayos, wala akong bisyo, ngunit siya pa rin. Kahit pinayaya ako ng aking mga kaibigan, siya pa rin ang aking iniisip sa bisyo. Winaksi ko ang pangbababae, pamilya lang ang aking iniisip dahil sa kanya. Kaya bilang isang tao na walang permanenteng simbahan, siya pa rin ang aking iniisip sa tuwing ako'y nagkakamali para sa aking pamilya at para sa susunod na henerasyon ko. Pinagdadarasal ko na ang aking mga anak ay magiging maayos. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung anong relihiyon ang gusto niyo. Pagkalabas niyo, mali naman ang inyong inaasal. Hindi niyo iniisip ang Diyos. Hindi niyo iniisip kung ano ang kanyang kahilingan. Hindi niyo siya iniisip sa pang-araw-araw na lakad niyo. Kahit magdasal sa isang tabi, hindi niyo naiisip siya. Anong relihiyon ang magpapasalba sa iyo? Kung paglabas mo naman ay iba ang takbo ng iyong damdamin. Iba ang takbo ng iyong kaluluwa. Kayo ba? Kayong nakikinig ngayon. Sabihin nyo sa akin kung anong relihiyon ang magsasalba sa inyo. Laban sa isang tao na walang relihiyon kundi ang sinasamba lamang ay isang Diyos. Sabihin nyo sa akin, hindi ba kayo nasasaktan sa tuwing kayo ay naglalakad sa daan? Sumasamba kayo sa relihiyon. Ngunit ang inyong lakad ay mali sa paningin ng Diyos. Hindi natutulog ang Diyos kahit 24 oras, kahit 100 taon, hindi siya natutulog. Nakikita niya tayo. Sa katunayan, lahat tayo, nababantayan niya. Ilang bilyon ang binabantayan niya, kayang-kaya niya. Kahit ako ngayong nagsasalita, binabantayan niya ako kung ano ang masasabi ko sa relihiyon. Sabihin nila sa akin kung anong makapagliligtas sa kanila. Ang Diyos nga ba o ang relihiyon? Ang mga sangay ng Diyos, nag-aaway. Ang mga sanay ng Diyos, kanyang mga simbahan na ipinatayo, nag-aaway dahil matataas ang mga pride. Mataas ang mga pride ng bawat isa. Nagdidebate tungkol sa kanya. Ngunit hindi alam nila na ang pinagdedebatihan nila ay sumasama ang loob. Mapanibughuin ang Diyos. Kapagselos sa ating mga ginagawa. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, sumasamba sa rebulto o kung ano man. Sabihin nyo sa akin, nasaktan ang Diyos. Sa tuwing tayo ay nagkakamali, sumisimba tayo, nasaktan ang Diyos. Paulit-ulit ng bababae, umiinom.
sinasaktan ang asawa, ang anak, pinapariwara. Ngunit sa isang tao, na pamilya lang ang iniisip at ang Diyos, masaya na makita ang pamilya. Walang sariling relihiyon. Kung again man ako, ngunit saan ako tutungo? Saang simbahan ako tutungo? Kundi sa Kanya lang. Sa Kanya lang ako tutungo. Time. Dahil Bada na, time na. napakahirap humanap ng isang Bada na. simbahan. Time. Time na. Malayo. Time. Ano pa pangalan na ito? Time. Si Jessic. Si 1996. Jessica. Si 1996 na lang, oh. So time na. So, bigyan ko ng oras, 10 minutes, Uncle Boy, para makapagtanong ka sa kanya sa nilatag niya. So, sabi wait, mo, ayusin ko lang. Ba? ang relihiyon ay hindi nakakapagligtas ng tao. Ang tanong ko, alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Para sabihin mo na ito ay hindi kayang magligtas ng tao. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Yes or no? Ang reliyon ay may kanya-kanyang sangay. Ang iba nagpapa... Post time. Tulad ng Post time, bro, Katigo. Bro, 1996. May tanong sa'yo, bro, pakiunawang maigi. Ang tanong kasi categorical. No? Ang tanong ko, ulitin Sige, ko, ano yes mo? or no? Sasagutin mo ng yes or no yung sagot bago ka mag-explain within 20 seconds. Ganun muna. Pipili ka muna, no? Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang relihiyon? Yes or no? Mga sangay ng Diyos, parang gobyerno. So, sa makatuwid, alam mo. Sabi mo yes or no muna. Yes. Ano ang etymology? Ano ang etymology ng salitang religion? Ang reliyon ay mga sangay ng Diyos. Teka muna. Etymology, bro. Etymology. Wait lang, alam mo ba wait yung lang. etymology? Sige. Ano ang etymology ng salitang religion? Ang reliyon ay isang... Etymology, bro. Ibig sabihin, pinag-ugatan Ano Tagalog? ng salita. Saan? Sa Tagalog, pinag-ugatan. Bro, makinig ka. Ang tanong Anong sa'yo ibig sa sabihin ng Tagalog. reliyon? Bro, makinig ka, bro. Ang tanong sa'yo, Tagalog, pinag-ugatan. pinag-ugatan. Pinag-ugatan, yung pinanggalingan ng salita. ang pinag-ugatan Yung ibig ng- sabihin daw. Sige. Ang reliyon, ang pinag-ugatan ng reliyon ay ng Ano? pag-evangelist. Pag-evangelist. Pag-evangelical. Evangelical, kunyari, mahayo ka. Ang reliyon, Bro, yung pinag-ugatan, bro. Pag sinabing ito, ganito, bro, ha? Pag sinabing pinag-ugatan, for example, Tagalog. Anong etymology ng Tagalog? Ibig sabihin ng Tagalog, galing sa salita na pinag-ugatan, taga-ilog. Yun, pag sinabing etymology. Tagalog ay galing sa salitang taga-ilog. Ayan. So, ay yung religion, ano daw yung etymology? So, ano daw yung etymology ng ano? Bro, reliyon, ano? Ang tanong niya, bro, makinig ka muna. Ano ang etymology ng religion? Pass na lang. Pag hindi mo kaya sagutin, pwede ka Pas na lang mag-pass. yan, pas na lang yan. Pass. Pas na lang yan. Ang ibig sabihin ng salitang religion, premise lang to, comes from the Latin word religio or religare. Na ang ibig sabihin ay, makinig ka muna, no, re, pag sinabing re, again. Re, tapos to find. Ibig sabihin, paikipag-isang muli. Paikipag-isang muli sa Diyos. So pag naipag-isa kang muli sa Diyos, maliligtas ka ba? Kung makikipag-isang muli ka sa Diyos, Yes or no? maliligtas ka. Yes. Alam mo ba na iyon ang ibig sabihin ng salitang religion, paikipag-isang muli sa Diyos? Alam mo ba yon o ngayon mo lang nalaman? Ang religion kasi matagal na yan eh. Ulitin ko. Ako, sa istorya ko eh. History to bro. Yung sinasabi ko sa'yo, Latin. Bago pa dumating yung salitang English, may Latin muna at ito yung original. No, comes from the Latin word lang naman yan na religare or religio. So yung reunite, lagi naman yan reunite. Tapos yung re, uulitin, re. Tapos yung religare, reunite. Saan may pag-reunite? Sa Diyos. Ngayon,
Pag naipag-isa ka bang muli sa Diyos na yun ang ibig sabihin ng religion, maliligtas ka ba? Hindi. Hindi ako maliligtas sa pag-isa kung hindi ka maniniwala sa Diyos. Kasi may So kung pinili hindi yung ka tao. makikipag-isa sa Diyos, saan ka makikipag-isa? Sa demonyo? Ayaw mo makipag-isa sa Diyos Sa eh. Diyos. Sa Diyos naman. Bakit? Oh, sa Diyos. So pag nakipag-isa Ngayon, ka sa Diyos, maliligtas ka ba? Oo, siyempre. O yun pala. Hinanap ng kaluluwa natin eh. So yung religion pala, nakakapagligtas. Aminin mo na. So, nasa tao yun. Ulitin ko, yung religion, ang ibig sabihin ng salitang religion, paikipag-isang muli sa Diyos. Kasi nahiwalay nga tayo sa Yes. pagkakasala kilada at iba. Yes. Ngayon, pag naipag-isang muli ka ba sa Diyos, maliligtas ka, di ba? Yes or no? Yes. Di ba religion yon? Yes or no? Yes. Pwede Pero makapagligtas pala. Yes or no? depende sa tao. Hindi pwede sa tao. Objection, Mr. Moderator. Hindi pwede sa tao. Doon tayo sa salita. Sa term na religion. Tingnan mo, nakikipagtalo ka. Objection, Mr. Wait lang, wait Moderator. lang. Objection. Mag-mute ka muna. May suggestion ko. May Ang objection muna. relihiyon- Ang relihiyon, hindi yan makaligtas. Kundi, Wait lang, Mamaya na, Chen. Chen. Mamaya na. Ate Chen, Bebe Chen. Wait lang, Bebe Chen ha. Mamaya na. Dito ka. Mamaya mag-usap tayo, kukunin ko yung number mo ha. O sige. 1996. Okay? So, May objection ako, Mr. ganito Moderator. no, may objection. Ang Mr. Sige, Moderator, ano focus objection? tayo sa term na religion kasi dito pinagtatalunan hindi sa mga individual na tao. Yung term na religion, umamin siya, ang ibig sabihin ay reunite with God. Sabi niya, maliligtas ka daw pag nakipag-isa ka sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko, di ba yun ang ibig sabihin ng salitang religion, makipag-isang muli sa Diyos na inamin mo makapagligtas. So therefore, nakapagligtas ang relihiyon, yes or no? Hindi yung individual na tao, doon tayo sa term. Yes or no? Naniniwala ako sa nakapagligtas Yes or ng no? tao. Yes or no? Yes or no Yes, muna bro, pero- yes or no. O yes pala eh. Ba't Okay, tinututunan mo? Uncle Boy, nag-yes siya. Oh, kita mo? Pakiulit muna yung Nakikipagtalo tanong. ka. Wait lang muna, no. 1996. Pakiulit yung tanong mo, Uncle Boy. Tapos, para maliwanag yung sagot niya ng yes or no. Pakiulit, bro. Di ba ironic 'yan na sasabihin nyo hindi nakakapagligtas ang tao ng religion, pero sinasabi nyo na pag nakipag-isa ang tao sa Diyos, maliligtas. Di ba ironic 'yon? Alam mo ba yung ironic? O, Di ba kita mo, ironic English 'yon? Yes or no? Tagalog na lang. Kasi pinapahirapan pa natin yung sarili natin kung Bro, yes mag-English or no tayo. lang, bro. Yes or no? 1996. Para tayong Ganito batas ako niyan, muna. yes or no. 1996. Oh. Nag-agree ka sa rules and regulations natin. Number 3 na rules, bro. No, kung categorical ang question, which is yes or no, kailangan sumagot muna ng categorical, bro. So nag-agree ka eh. Oh. Diba? Nag-agree ka. So may batas tayo na pinatutupad dito na pinag-agreehan nyo. Eh kaso ang nangyayari, gusto mo sirain yung batas, bro. Paano ngayon yan? Para tayo matutuloy niyan? Okay, hindi na tayo matuloy kasi may kanya-kanya tayo. Hindi Sabihin mo, dito kanya-kanya surrender na. nag-agree ka sa batas, no? Sabihin mo na lang, surrender ka na at hindi Surrender mo na ka na. kaya lumaban, Ganon. bro. Tapos na tayo, bro. ako. Surrender na ako. Mapangit pala dito. Sabihin mo, surrender na ako. Hindi ko na Surrender na kaya. ako. O, yan Pangit pala. na. Sige. Diyan ka lang sa baba, huwag ka na mag-side comment. Dali-dali lang ng- Tapos surrender ka na. Topic na yan. Kasi ganito Eto kasi na. yan, no? Sige. Explain natin, no? Yung mga born again denomination na may ganyang klaseng tinatawag na propaganda na ang relihiyon na hindi makapagligtas sa tao. Tapos sasabihin nyo, pag nakipag-isang muli tayo sa Diyos, maliligtas. Ironic yan. Ayan ay bunga ng katangahan. Sorry sa salita, no? Bakit? Ironic eh. Alam niyo ironic? Hindi Laban bawi. kontra yung first statement sa second statement mo. Hindi nyo kasi inaalam muna yung isang salita, tutol kayo ng tutol, nagmarunong kayo sa isang bagay na hindi nyo naman lubos na alam. Basahin natin yung turo ni St. Paul dito sa unang Korinto 14 talatang 9 hanggang 11. Sabi dito, gayon din naman kayo kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan.
Papaanong malalaman ng ng inyong sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita? Kita nyo, yung salita nyo na ipinapangaral nyo, kayo mismo hindi nyo naintindihan. Kinopya nyo lang yan sa nagsabi niyan, pero yung totoo niyan, yung nagsabi niyan at nagsabi niyan at yung pinagbulan niyan, hindi nyo talaga yan alam. Ang ibig sabihin ng religion, muli, pag sinabing repeated. Yung gare, ibig sabihin unity or to bind. Ibig sabihin pakikipag-isang muli sa Diyos. Ayun ang ibig sabihin ng salitang relihiyon. Bakit ganon? Bakit may Kasi nga, dati na tayong mayroong relihiyon. Dati na tayong mayroong unity sa Diyos. Nung nilikha tayo ng Diyos, mayroon tayong unity sa Kanya. Nawala yun, nagkasala sila Adan at Eva, at nagkakasala ang tao, dun yung nawawala pag nagkakasala ang tao. Ngayon, nung dumating si Kristo, iyan ang gusto niya. Pag-isahin muli yung tao at Diyos, kaya nga, siya ang daan. Siya ang mediator. So, siya ang relihiyon. Ang focus, ang gusto ni Kristo, magkaroon ng relihiyon. Ang ibig sabihin ng relihiyon, makipag-isa tayong muli sa Diyos. Yun yung ibig sabihin nun. Antikristo pala yung aral nyo. Kasi yung gusto ni Kristo, yun yung ayaw nyo. Ang gusto ni Kristo, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos ulit. Magkaroon ng comeback, magkaroon ng pakikipag-isa para tayo maligtas. Magkaroon ng pakikipag-isang dibdib at the same time. Kasalan yan. Correct. Nagsasalita kayo ng isang bagay na hindi nyo alam. Sa talatang 10, walang alinlangan na napakaraming uri ng wika sa sanlibutan at walang isa man sa ito ang walang kahulugan. Yung sinasalita nyo, hindi nyo alam yung kahulugan. Basta lang, ganito yan, ganito, ganyan yan. Hindi nyo pala alam yung ibig sabihin, daldal kayo ng daldal. Anong ginagawa nyo? Nagdadaldal kayo ng isang bagay na hindi nyo alam. Alam nyo yung parot? Nagsasalita yung parot, di naman natin alam kung naiintindihan talaga ng parot yung sinasabi niya. Baka narinig niya lang sa iba yun, tapos sinasabi niya ulit. Ganon yung nangyari sa inyo. Sinalita nyo yung isang bagay nang hindi nyo naman naintindihan. Kumbaga, kumalat na yung ganyang klaseng propaganda, kumalat na lumaganap na, ano nangyari? Ito nagkalat ng katangahan. Ang daming nakasalo. Ano nangyari sa nakasalo? Ganon na rin. No? Sabi dito, subalit kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, kung hindi nyo alam yung kahulugan ng wika, ako ay magiging isang banyaga sa nagsasalita at ang nagsasalita sa akin ay magiging isang banyaga. Lalo na pagtuturo pala, sabi ni St. Paul, pag kayo nagtuturo ng isang wika, dapat naiintindihan, alam nyo kung ano yung wikang sinasabi nyo. Dahil sabi ni St. Paul, walang alinlangan na napakaraming uri ng wika sa sanlibutan at walang isa man sa ito ang may walang kahulugan. Ibig sabihin, may kahulugan yun. Alamin nyo muna yung kahulugan bago nyo tutulan. Hindi nyo pala alam yung kahulugan. Ang labas tuloy, ironic. Ironic. Yun yung ibig sabihin ng salitang religion. Ano bang ibig sabihin ng salitang religion? Iyan naman talaga. Alangan naman baguhin ko yan. Ayan na yun, nandyan na yun, etymology yan. Pag sinabing etymology, good morning. Yan yung pinagmulan ng salitang yun. Ay, Uncle Boy. Uncle Boy. Hindi ko pa ako magtanong. Ay, good Pwede, morning. pwede. Good morning, baby. Baby, good morning ha. So, nandito si baby ko at good morning. Magtatanong yung baby ko, Uncle Boy. Ayan. Sige, baby, tanong abi. Tanong ko lang, kasi ako, half Christian. New Apostolic. Half Christian. Oo, Half Christian. Kasi, Half. Ano naman yung half? Sorry Muslim. half Christian. Okay, sige. Oo. Okay. Pero actually, ako, malaki ko. Yung nanay ko kasi Muslim, so ang tatay ko Christian. Pero malaki ako sa lola ko by side ng Pero okay, against naman yung mga parents ko. So bali sa Christian talaga ako lumaki. Pero bakit ngayon yung habang tumatagal, akala ko ba yung mga pari tinuturo lang about sa mga salita ng Diyos, pagtakot sa Diyos. Bakit nakisali, tulad ngayon, nakisali ang Katoliko sa
politiko. Kumbaga parang Pwede nga- question, bakit ganun? Bakit ganun yung representative nila na parang si ganito yung parusahan yan sa kay Duterte kasi ganito. Hindi man lang nahati. Kasi Sis, paano namin sasagutin yan, accepted sis? naman ni Duterte yun. Yung ano niya, accepted. Pero bakit? Sasagutin ko, sister. Pasagutin mo na si ano. Pero eto lang, Baby, okay naman si sinasabi mo, Duterte, accepted naman sa kanya Wait, na wait lang, baby, pero Baby. yung side dapat ng Baby. kabila, di ba may Baby, biktima din ng kukunin mga ko, baby, sasagot ako sa tanong mo, ha. Baby, sabi mo kasi, half ka, di ba? Half. So, ako ngayon yung bubuo sa'yo. So, bubuuhin kita, ha. Ganito ngayon yan. So, sabi mo kasi kanina, yung mga pare, dapat nagtuturo sila na dapat hindi nakikisawsaw sa politika. Mali po, no? Kung Muslim, maging ang Muslim, may politics din sa Muslim o sa Islam. At maging sa panahon ng Judaism, no? Hindi sinabi ng Diyos na huwag kayong makikipolitika dahil even the Judaism sa panahon ng wala pa ang Panginoong Jesucristo, ang relihiyong Judaismo, no, na nagmula din sa Diyos, may politics. Pero hindi nagagalit ang Diyos sa politics, no? Hindi naman galit ang Diyos sa politika, no? Ngayon, ang Diyos nagtayo ng kaharian, no? At yung kaharian na yan, walang iba kundi ang Catholic Church. Okay? So, tinayo niya yan, mamaya, bibigay ni Uncle Boy yung mga talata ng kaharian na yan. So, nagtayo ng kaharian ng Panginoon at itong Catholic Church na kaharian na to, no, ito ay kapantay ng gobyerno. Okay? At ang pinanggagalingan ng morality ng government ay galing po sa simbahang Katoliko. So, sana alam niya na. Hindi po galing sa born again, hindi po galing sa mga iba't ibang mga sekta kung kailan lang sumulpot, no? Yan po ay galing sa simbahang Katoliko ang morality na tagline ng government natin, no? Okay? So kaya ang Catholic Church, no, ay merong karapatan. Kaya nga tingnan mo kami mga Katoliko. Never pinapa-register ang simbahan ng Katoliko, no? Or yung Catholic Church, hindi siya naka-register. Ang Catholic Church, i-register hindi. No? Wala pong registration ng Catholic Church, maliban na lang sa mga diocese, no? Yung mga diocese kasi kailangan yung mga building registrations, no? For formality. Pero the church itself, walang register yan. Hindi kagaya ng mga sekta, Hindi kagaya ng mga ibang sekta, no? Na may registration, sinong founder nila, sinong nagtatag niyan. Kasi sa Catholic talaga si Kristo nagtatag niyan. So, ang point dito, kami, no, ay kaharian at yung mga pare nag-i-stand, no, as a king, no, gaya rin ng isang hari. Kaya sila merong karapatan, no, na magsalita para sa kapakanan ng mga nasasakupan nila. No, kasi ang makikita mo yan, sabi do sa Gawa 20:28, no, na ang obispo ang magpapakain ng kawan. Correct me if I'm wrong, Gawa 20:28 ba namin. So yung obispo ang magpapakain ng kawan. So therefore, merong kawan, no? Ibig sabihin may pinamamahalaan ang iglesia, no? At ang tumatayong bilang hari sa tagapamahala na yan yung pari. No? Kaya nagsasalita yung pari namin. So naintindihan mo na, baby? Kasi ganito yan, dagdagan ko ba doon, yung Catholic Church kasi hindi kami kagaya ng ibang, yung aral, more on godly or godliness, yung aral. Pero it doesn't mean na hindi na kami mangingialam sa mga gobyerno dahil bakit nandito, kunyari, ang Catholic Church, merong gobyerno, mga presidente, at ang mga miyembro nito ay mga Katoliko. So hindi po hahayaan ng Catholic Church na magiging masama ang gobyerno dahil ang mga tao dito ay mga Katoliko rin naman, apektado rin naman yung mga miyembro namin. Kaya nga tuwing merong isa sa batas sila na against sa doktrina ng simbahan, mangingialam talaga ang mga pare. Ang hindi lang kaya mangingialam dyan, yung mga kamakailan lang sumulpot na nagpapakilalang Kristiyano daw sila, kasi nga, hindi sila uubra sa gobyerno kasi under lang sila ng government. Ang tingin lang sa kanila ng gobyerno, parang ano lang yan business ba, na pag hindi nila binigyan ng permit, hindi yan makakapag-operate. Hindi kagaya ng Catholic Church, walang ganon. Kasi kaharian And take note, kami. Uncle Boy, sorry.
Last Sige na to. lang. Dadagdag ko lang, baby, hindi po kami against kay Duterte. Katoliko po kami pero support po kami kay Duterte, ha? Oo, hati po yung mga Katoliko dyan, no? Hindi Oh, po may kami free will binabawalan, no? May free will kami. So, sumusuporta kami kay Duterte. So, yun po, no? Huwag niyo pong pagkakamali yan. May sumusuporta kay Duterte, meron naman sumusuporta sa kabilang kampo. Pero ang point dito, hindi matutulog ang church kung magiging masama ang gobyerno, kung ano man ang gagawin ng gobyerno. Una sa lahat, ang pangunahing kinakalaban ng simbahan namin dati, gobyerno, hindi mga individual na tao lang. Kasi dati, nung maliit pa lang ang Catholic Church, nung pinatag ito ni Kristo, yung daladalang aral ng mga apostol namin, si Kristo ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, dumadayo yan sila sa iba't ibang lugar, na yung mga lugar na yun, may mga hari doon. Yun yung pinaka-gobyerno nila, yun yung namamalakad sa city nila. Pero ang dala-dala ng church namin, si Kristo, yung Kristo na to, ito yung hari, hindi yung hari nyo. Yung hari nyo, mas mataas pa si Kristo dyan. Si Kristo ang hari ng mga hari. Kaya nagagalit talaga yung mga hari noon. Pero ang gusto ni Kristo, sabi ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bansa ang gagawing alagad. Hindi yung mga tao lang. Gusto talaga ni Kristo sakupin yung bansa. Kaya nga kung mapansin nyo sa Daniel 2:44, sabi dito, at ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kaharian. At ito yung mandudurog ng mangwawasak ng ibang kaharian ni hindi may iwan ng kapangyarihan nito. Sa ibang bayan, dudurugin ito at wawasakin ito ang ibang kaharian at ito yung mananatili magpakailanman. Mapansin mo, dudurugin ito at wawasakin ng ibang kaharian. Bakit? Kasi yung kaharian na yon, iba yung hari doon. Kailangan yung hari nyo magpapailalim sa hari namin si Kristo. Kaya binibitay yung mga apostol noon. Pero ano nangyayari? Hindi sila nagpapatinag at maraming nako-convert. Maraming nako-convert sa kanila hanggang sa pati yung hari na mismo ay magpa-convert. Doon na masasakop ni Kristo ang bansa per bansa. Yan, hindi kagaya ng Protestant, isang tao, ang gagawin yan, magpapailalim sa gobyerno yan. So paano mo ipapangaral na si Kristo ay hari ng mga hari? Kung under kayo ng government, kung hindi kayo bigyan ng permit ng gobyerno, paano naging hari yung Panginoon nyo? Hindi yan hari. Yung sa amin ang hari. Yung Kristo namin ang hari ng mga hari. Hindi kami yung mismong buong iglesia namin, hindi niyan kayang irehistro sa gobyerno. Kinikilala kami bilang kaharian at pag merong objection yung mga pari namin, no? Kinikilala ng mga gobyerno pag sinabi ng Catholic Church ganito, matitinag yan sila. Kasi kaharian kami. Hindi kagaya ng sekta lang, mag-objection ka. Sabihin sa'yo ng gobyerno, huwag kaya kitang bigyan ng permit, makapag-operate ka. Under lang kayo ng gobyerno eh. Sa amin, normal naman yun. Sinasabi yung mga building, yun lang, building permit lang. Kasi kailangan naman talaga yun. Kasi paano yan pagpatayuan dyan? Siyempre may mga engineering department, kailangan yung itatayo nyo dyan, ganito, matibay. Yung meron bang may-ari ng titulo na yan, may ganto-ganto pa yan, yun yung mga due process. Pero yung mismong church na Catholic Church, never yan magpapa-under sa gobyerno, kapantay namin ng gobyerno. So ganun yun. Sige, Brother Nas, pasok. Si Brian si Baby, may tanong ka pa ba bago kami pumunta kay Brian? Kasi si Brian merong hinanaing sa Rebulto, no? Parang nakanti yata siya ng Rebulto. So Baby, nakamute ka ha? Wait lang. Nagustuhan mo ba yung sagot namin, Baby Akira? Okay naman po. Okay, wala naman pong, syempre, para... Nakompleto ko ba? Sabi mo kasi kanina, you're half-half. Nakompleto na ba kita, Baby? Ay, salamat. Kasi kasi, di ba, nakaka-touch lang sa amin tulad niyan. Sa Mindanao. Yung Mahal namin si Duterte. nakakabasta. Hindi iba kasi yung naramdaman talaga namin. Pero tulad ito, sa amin, sa South Cotabato, grabe. Kung malala. Don't worry. Nakita mo ba yung poster ko? Nakita mo ba yung poster namin, Baby? No? I am a Catholic. I support Tatay Digong. Okay? So, okay naman. Appear tayo. So, dudako naman tayo sa iba ha. Total na kompleto ko ng pagkatao mo. So, Tumakbo na. tumakbo na. To si Jay na lang, si Jay. Na si Jay.
Jay, Bakit Brother po, Jay, anong kinaniban mo bro bago natin na ituloy? Ano po kasi, tawag na to. Bago lang po akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailan lang po ako Yun. Last year po, last year. Ayun. Tapos, Ano gusto mo itanong bro? nakahiligan ko lang po na na magbasa ng Biblia, ganyan. Pero hindi naman po ganun kahusay. May gusto lang po may tanong. Sige, bro. Bakit po bawal mag-asawa yung mga pare? Sagutin ko? Pati Sige, po yung okay, mga mother. So actually, hindi naman sila bawal mag-asawa. Ang tawag kasi doon, vow of celibacy. Pag sinabing vow of celibacy, ibig sabihin po panata or pangako. Vow, pangako. Pangako po yun, individual sa sarili niya at sa Diyos. Hindi po yun dinodoktrina sa mga tao. Iba po yung doktrina ng demonyo dun sa unang Timoteo 3:15 at unang Timoteo 4:1-2 kasi ang tawag doon, no? Didascalia Daimonions. Ibig sabihin, doktrina talaga ang sinasabi doon, hindi vow. Kasi wala naman pare, walang matinong pare na magsasabi, hoy boy letra, huwag kang mag-aasawa ha. Walang ganun eh. Never nangyari yan sa kasaysayan ng simbahang Katoliko since 2000 years nagsasabi lang yan. Yung mga gustong umatake sa simbahan ngayon, may babasahin ako dito, biblical po ba yan? Yung mga bakit hindi nag-aasawa yung pare, bakit sila nangangako sa Diyos na hindi kami mag-aasawa alang-alang sa paglilingkod o alang-alang sa kaharian ng langit. Basahin natin dito sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, letra por letra. Sabi dito sa Mateo 19 talatang 12, kung talaga nagbabasa kayo ng Biblia, sabi dito, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makakapag-asawa. Ang ilan ay isinaalang-alang na may ganitong kapansanan. Ang iba na may dahil sa kagagawan ng ibang tao. Yung panglas maganda, no? Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaan tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. So letra por letra, yung turo ng ating Panginoong Jesucristo, merong hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Kasi nga sabi nga ni Brother Nas kanina, ito po'y kaharian. Ang church po namin, hindi talaga to magpaparehistro kailanman sa dito kapatiran na kapatid. Kaharian kami. Daniel 2:44. Ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian, mag-mute ka muna, na hindi magigiba kailanman. Kaya hanggang ngayon nakatayo pa rin kami. Dudurugin ito, tawasakin ito ang ibang kaharian. Sabi dun sa Roma 14:17, kaharian. Kaya nga nung tatalikod na yung mga Hudyo, kukunin sa inyong kaharian ng Diyos at ibibigay sa ibang bansang nagbibigay bunga nito. Kaharian kami at yung kaharian na yon, anong meron sa kaharian na yon? Letra por letra. Basa dito sa Apokalipsis 5 talatang 10. Basahin natin. 5:10. Sabi dito, at sila iyong ginawang kaharian ng mga pare para sa aming Diyos at sila'y maghahari na ibabaw ng lupa. Kaya nga Catholic Church bakit? Kasi yung kaharian sa langit sinasakop niya at naglagay siya ng connected dito sa kaharian dito sa ibabaw ng lupa at ito'y sinasakop niya yung buong mundo. Kaya nga pag sinabing universal, from heaven to earth, hindi lang sinabing laganap. Mula sa langit hanggang sa lupa, universal. Bakit? Sabi ng Panginoong Diyos ayon kay Propeta Isaiah, ito yung kaharian ng Diyos, Isaiah 66. Kasi bahay ng Diyos to eh. At ang Diyos ay hari ng mga hari. 'Di ba? Revelation 19:17, Revelation 19:13 yata, no? Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay ang aking trono at ang lupa ay ang aking tungtungan. Anong bahay ang inyong itatayo para sa akin? At anong dako ang aking pahingahan? So yung bahay ng Diyos, hindi pwedeng lupa lang. Lalabas niyan, dinaya lang yan ng Diablo, 2 Korinto 4:4. Ultimo si Satanas, walang lugar sa langit, kaya nung nilaglag siya sa lupa, dinaya niya yung sanlibutan. Hindi kagaya ng Roman Catholic Church
no, meron kaming church sa langit, meron kaming church dito sa ibabaw ng lupa, meron din kaming church sa purgatory, universal. Kasi iyon ang bahay ng Diyos, ang trono niya langit, ang tutungan niya lupa. Eh kung yung church mo dito lang sa lupa, ay walang Diyos diyan, hindi mananahan ng Diyos diyan. Gawa 17:24, sapagkat ang Panginoon ay Panginoon ng langit at ng lupa, at hindi tumatahan sa mga templong tatag lang ng tao. Pag tatag ka lang ng tao, pinarehistro mo lang yung sekta mo diyan sa gobyerno, ay hindi nananahan si Kristo diyan kasi wala naman yung trono niya diyan, yung trono niya nasa langit eh. Eh di hindi ka nga universal, hindi ka Catholic. Yun ang ibig sabihin ng Catholic Church, universal. From heaven to earth. Sabi nga ni Kristo nung tinatag niya yung iglesia, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Hindi kaharian nga. Connected nga sa langit. Ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ayun ang Catholic Church, Universal Church. Hindi mo kailangan, paparehistro mo sa sect, magtatag ka ng church nyo, paparehistro mo sa sect. Wala kang authority from heaven. Ultimo si John the Baptist, nagbabautismo, ang kanyang otoridad ay galing sa langit. Si Kristo, ang otoridad niya galing mismo sa kanyang sarili kasi siya yung Diyos na bumaba sa lupa na nagtatag ng kaharian. Sabi doon sa, dito basahin natin yung talata, no? Huwag tayo dal lang. Dito sa John 3:13, letra por letra, wala pang umakyat sa langit, maliban sa kanyang bumaba, galing sa langit, ang anak ng tao, galing sa langit. Kaya nga dito sa Daniel 2:44, no, dito letra por letra, sabi dito, basahin natin na ito yung Catholic Church eh. Walang kayang mag-claim nito kung di ang simbahang Katoliko lang. Sabi dito, ultimo mga Hudyo, hindi na rin applicable sa kanila itong talata na to. Sabi dito, at sa araw ng mga hari. Kaya nga kami, tinatagpa 33 AD, panahon pa ng mga hari yun. Sabi dito, iyon ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian. Baka gusto na niya hindi pa magigiba magtanong. kailanman. Bigyan Letra natin por siya ng letra. chance. Ano pang next question mo, bro? Pwede na Yan po. na, marami talagang talata eh. Sorry po. Pero thank you po sa sagot. Ano pong salin Sige yung po. binasa niyo po sa Mateo? Sa Mateo, Yung una kasi yung Mateo dito sa Mateo, yung Salin po. mga eunuko, yun nga ibig sabihin ng eunuko, walang asawa, hindi nag-asawa. Opo, anong salin po? Alam mo ba ibig sabihin ng eunuko? Teka lang, wait lang. Bakit ano yung meron sa salin, bro? Anong problema sa salin? Kasi yung binasa niya pong talata, wala po sa dating salin. Eh gusto ko pong Dating malaman. So, anong salin. ibig sabihin ng eunuko, Teka lang, bro? Para sa'yo. Uncle boy, wait lang. Ano yung dating salin, bro? Anong dating salin? May alam ka ba sa mga original manuscript, bro? Sa mga Asian? Ano yung dating salin, bro? So, dadako tayo kung gusto mo pag-usapan natin yung dating salin. Pwede Diyan niyo po, tayo sa dating salin. basahin yung dating salin or di kaya yung MB. Ano yung dating salin, bro? Ha? Gusto ko lang pong itanong, anong salin po yung binasa po ni Boy Hindi, Letra? kaya nga, ito nga yung tanong ko, bro. Ano yung problema natin Ako sa po yung salin? unang nagtatanong. Yes, bro. Patatanungin ka naman talaga namin. Kaso gusto ko lang malaman, ano bang So, meron sabihin doon ko sa na, bro, salin? MBB. Ayan, anong Kasi problema mo kasi dyan? MBB. Kasi ang nangyayari, MBB, bro, nai-strawman mo yung tao dahil lang akala mo may alam ka doon sa mga salin. So, para hindi natin may Dako na strawman, tayo sa gusto ko lang salin, ha? makita. Bakit anong meron sa salin? Sagot na natin. Bakit? O MBB. O anong problema sa salin? MBB yan. Wala. O punta tayo sa Greek. Gusto mo? O punta tayo sa Greek para masatisfied ka. Ba hindi ka satisfied, Sige lang pupunta naman ako po sa yung Greek. tanong ko. O Mateo 19, manahimik ka muna. Para tayo, makausad tayo dito. O punta tayo sa Greek. Mateo 19:12. Salin lang pala, dito tayo sa Greek. Meron namang Greek dito. Doon tayo sa original. Sige, bro. Basahin ko sa original, ha. Pasalin-salin pa kayo. O eunuchs. Ano ibig sabihin na salitang eunuchs? O sabi dito, abstain from marriage. O ayan. Who voluntary abstain from marriage? Yun yung eunuchs. Voluntaryo yun. Panata niya yun sa Diyos. Eunuchs ang tawag dun. Voluntaryong hindi nagsisipag-asawa. Hindi sinabing doktrina. O, pakita ko sa iyo yung dito, yung ebidensya. Mas lalong ang bibigat pag tinidan natin ito sa Greek eh. Bubuksan ko yung camera ko, ha. Bro, naloko kasi kayo ng mga ministro nyo. Yun yung katotohanan, bro. Ito. Teka, paano ba to? Mataniman kayo ng mali. Papakita ko. Nakikita nyo ba yung ano ko dyan? Lakihan ko utang saglit, Angel. Tapos balik natin yan, no? Sige, Uncle. Go ahead. Punta tayo sa Greek.
O anong ibig sabihin ng eunuchs? Mas maganda nga yung eunuchs eh. Kasi voluntary eunuchs. O eunuchos, Ayan, sabi strong dito. concordance. O voluntary, abstain from marriage, letra por letra, letra por letra. O, hindi nga nag-aasawa. Voluntaryo yun, hindi yung doktrina. Hindi kagaya ng iba, doktrina, bawal mag-asawa nang hindi ka panalig. Sa Dogma INC yan talaga bro, eh. di may aral sila ng demonyo. Paano maging aral yan? Voluntaryo? Meron bang aral voluntaryo? Ang aral, obligado. Yun ang aral. Obligasyon yun. Hindi voluntaryo. Yan, Uncle. Kaya mo na, Uncle. Letra por letra eh. Di ba? So, may tanong ka pa ba, no, Jay? Satisfied ka na ba? Bro? Okay naman po. Okay naman So, po ako, yung pwede sagot. ba ako magpahayag, Jay? May gusto rin po. Papahayag, May gusto- magpapahayag ako, Jay, ha? May papa... hindi. Magpapahayag sana ako, Jay. Oo. Sige po, sige po. Sige, magtanong ka. Magpapahayag lang ako. Isang minuto lang. Isang minuto lang ang pahayag ko, no? So, nakita natin, no? Wala pala sa Iglesia Katolika yung pamamaratang ng Iglesia ni Cristo, no? Na hindi daw nag-aasawa ko, no? So, lumalabas, ang may doktrina ha? Hindi voluntaryo. Hindi volunteer. Doctrine. Ang meron pa ng doctrine ng hindi pag-aasawa, no? Lalo na kapag hindi pa kapanalig, ay yung Iglesia ni Cristo. So, sagasa sila dyan sa aral nila mismo. No? Pangalawa, sa hindi pagkain ng lamang kati, no? Si Felix Manalo, 3 araw iniwasan ng pagkain. So, 3 araw siya, no? Napailalim sa aral ng demonyo. Yung dinuguan. No? So, di ba nakita niyo ha? Felix Manalo, 3 araw hindi kumain. Lumalabas, 3 araw din siya nakapailalim sa aral ng demonyo. No, kasi nag-fasting siya. No, aral pala ng demonyo yung ginawa ni Felix. No? So sa inyo talaga tumatama, bro. Kung kukunin na Sige po, yung standard nyo. Sorry. Sige, Brother ano Nash? yung tanong niya? Dadagdagan ko lang sa iyo, Brother Nasha. Dito sa unang Korinto sige. 7 talatang 13, letra por letra. Unang Korinto 7 talatang 13. Kung ang isang babae sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy na kasama sa kanyang asawa, huwag siyang makipaghiwalay. Kahit hindi sumasampalataya yung asawa mo, huwag kang makipaghiwalay. Yun ang sabi ng letra por letra ni St. Paul. So mali talaga yung aral na pag yung partner mo hindi yan sumasampalataya, hiwalayan mo. Bakit? Anong sabi? Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya, sabi dito, ay nagiging banal. So kahit para hindi ka sumampalataya, basta yung asawa mo sumasampalataya, nagiging banal. Hindi sumasampalataya sabihin, pwede palang maligtas yun kahit hindi ka miyembro. Letra por letra, sapagkat ang lalaking hindi nananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng ng kanyang asawa. Letra por letra, pati yung mga anak nagiging banal. Letra por letra sa 14. Kaya kami meron tinatawag na mixed marriage. Di ba, Kari? Kahit hindi sumakari, born again yung lalaki o yung babae naman, Catholic. Pero kakausapin ng obispo yan na dapat o ikakasal kayo sa simbahan, dapat yung mga anak nyo, pabautismuhan nyo para maging banal. Kasi karapatan yan, yung asawa mo, Catholic yan. Diba? Nakasulat dito, hindi sumasampalataya pero wag hiwala yan nagiging banal. So si Jun Saga may tanong. Jun Saga, anong tanong mo? Jun Saga? Yes po. Nahirapan na naman ako may pag-usap. Yan, anong tanong mo, bro? Jun Saga, pero bago ako magtanong, Brother Jun, anong kinaniban mo muna? Anong religion mo, bro? Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Brother Bro, Nash, ano muna yung religion mo, bro? Please, usap muna tayo, ha? Usap muna tayo, bro, ha? Bago kita sagutin, ano muna ang religion mo? Katoliko lang naman ako. Katoliko, I think Catholic. Sige, bro. Go ahead. Anong question mo, bro? Ano yung church? Gusto ko lang malaman kung Sige, anong tanong mo, bro?
Iglesia. Yan, no? Kung babaybayin natin, bro, no? Sa unang siglo, ang gamit ng Panginoong Hesukristo na lengguwahe ay hindi Griego. Kasi ang salitang iglesia ay nagmula sa salitang Griego na eklesiya. So, dako muna tayo sa panahon ng Panginoong Hesukristo, no? Sa Matthew 16:18. Nung sinabi na sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sinabi doon, no? Actually, ang Panginoon, ang salitaan niya Aramaic, no? At the same time, gumagamit din siya ng salitang Hebrew, no? So ginamit niya yung terminong kahal, no? Kahal. So kapag yan, no, ang ibig sabihin ng kahal, either people of the Lord o yung tinatawag na congregation, no? Isinalin yan, no, na eklesiya. Pero bakit isinalin siyang eklesiya? Na kung ang first meaning niya is congregation. Ang first meaning kasi niya congregation, no? Kapag i-translate mo ang congregation sa salitang Griego, yan ay eklesiasma, no? Hindi eklesiya. Pero syempre, binigyan siya ng mga Kristiyano ng mga bagong bagong meaning, no? So, ang nangyari, nilagyan siya ng panibagong meaning kaya siya tinawag na Iglesia. Ngayon, ano ba yung meaning na yon? Coming from the word kairiakon, nang ibig sabihin, belonging to the Lord or people of the Lord, no? Hindi lang ibig sabihin eklesiya, nang ibig sabihin ng eklesiya to call out, no? Mga tinawag. No, nino? Ng Panginoon, kaya tinawag silang belonging to the Lord. Ngayon, nag-evolve yung mga words and letters, no? So, sa Middle English, no, yung kairiakon, naging kirk. Naging K-I-R-K, no? Kirk, no? That's why na-develop, nag-evolve, naging church. Okay? Church, meaning people of the Lord. So, naintindihan mo na, Brother June? So, ano pang follow-up question mo, bro? Bakit kino-complain ng mga iglesia na sila lang ang maliligtas? Iglesia ni Cristo yon, bro, no? So, hindi po kami Iglesia ni Cristo dito. Kami po mga Katoliko dito, no? So, ang mga Katoliko, bro, no, yan ang tunay na iglesia ang tinatag ni Cristo, bro. Ngayon, yung Iglesia ni Cristo na sila lang daw maliligtas, ano lang nila yon, panakot lang nila yon, no? Para may umanib sa kanila. Panakot lang nila yon. Sa atin kasi, meron tayong ina-announce na outside the Catholic Church there is no salvation in terms ng hindi ka naman sinasabi na maimpyerno ka na pag nasa labas ka ng simbahan. Kung di, yung kaligtasan na tinutukoy na nasa loob ng Catholic Church at wala sa labas, yun yung tinatawag na mga sakramento. Mga sakramento at tunay na aral. Yan yung wala sa labas ng iglesia. Kasi wala naman magbibigay sa'yo ng sakramento sa labas ng church na legit. Una sa lahat, wala silang sakramento. Doon na tayo, no? Wala silang tinatawag na mga kumpisal, no? Mga faith aloner yan, eh. Faith alone, yung baptism sa kanila, hindi naman necessary for salvation yun. So tapos, yun po ay daluyan ng grasya ng Diyos para tayo maligtas. Pangalawa, yung tunay na aral patungkol sa kaligtasan, ang meron lang tunay na aral dito or dalisay na aral na walang bahid makamalian ay nasa Catholic Church lang, wala sa labas ng church. Pero yung mga nasa labas ng church, sabi nga ni St. Paul, ipinapanalangin natin na maligtas din sila dito sa Roma 10 talatang Roma 10:1-2. So hindi natin sinasabi na hindi sila mapunta ng langit, bagkus dinadalangan natin sila at umaasa tayo na maligtas din sila. Sabi dito, mga kapatid, nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Dalangin daw niya sa Diyos ang sila ay maligtas. Sabi dito, ako yun magpapatotoo na sila may sigasig para sa Diyos. Subalit hindi ayon sa kaalaman. May sigasig din sila sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat ang kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ay hindi nila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. So nagsusumikap silang gumawa ng sarili nilang katwiran na hindi ayon o hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Pero dinadalangin sila ni St. Paul na maligtas din sila. So may chance silang maligtas kasi idadalangin mo nga, eh, 'di ba? Meron na silang kamangmangan. Thank you, mga brother.
Wala. Sige, brother, Catholic ka, no? Sama ka sa grupo namin, bro, para, mahilig ka ba mag-TikTok? Mga TikToker yung mga kasama namin, eh. Mahilig ako If gusto mo lang naman, sa ano mga ba? nagla-live na iglesia, mahilig akong join kasi gusto ko silang debatehin sa mga pinaglalaban Oo nga, nila. para meron ka rin kuta dito, bro. Kasi baka mamaya, gasino lang nila, ikaw dyan ay kayanin. Pag sumama ka sa kuta natin dito, bro, hindi ka basta-basta. Makita lang nila yung logo mo. Manginginig na sa takot yung mga yan, no? So, welcome ka dito, bro, no? Lahat ng mga Catholic na lagi dito sa TikTok na naikipag-aralan sa mga taga-ibang church, pwede ka pong sumama sa kampo namin para ikaw ay hindi basta-basta nila sinusinuhin. Paano na lang ako. Anyways, sige, bro.